Naimbag na aldaw kinyayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. Impeachment ni Vice President Sara Duterte dinedma ng Senado. Ayon po dito sa balita, Senate President Chis Escudero says there will be no impeachment trial during the session break of Congress. Senate resumes session on June 2, 2025. Hindi nga daw ito tinalakay sa session kahapon, nag-adjourn na po ang Senado kahapon at sila ay babalik sa June 2. At sinabi nga ni Escudero na walang impeachment trial na magaganap habang sila ay nasa break. Although hindi naman sinabi na hindi na matutuloy yung impeachment trial. So we have to wait hanggang June 2 or thereafter. Pero tama ba ang ginawa ng Senado sa pandededma dyan sa impeachment ni Sara Duterte? Well, dahil hindi po ako abogado, naghanap po tayo ng mga articles para malaman natin kung tama ba ang ginawa ng Senado sa pang-iisnab doon po sa impeachment ni Sara Duterte. So meron po akong nabasang article tungkol dito at gusto kong i-share sa inyo. Sabi po dito, Senate, bakit dinedma ang impeachment trial? Konstitusyon na mismo ang nagsabi na dapat tuloy. Dapat tuloy ang impeachment trial kahit na nakabreak ang Kongreso. Sabi mismo sa 1987 Konstitusyon, pag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, kailangan ng umusad ang paglilitis. Agad-agad. Hindi next session. Hindi pwedeng i-delay. Ayon sa Article 11, Section 3 and 4 ng 1987 Constitution, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin, automatic na impeachment case paglampas one-third ng Kongreso ang bumoto. 215 nga po, di ba ang bumoto? Lampas-lampas po sa one-third. Sunod, hindi kailangan ng hiwalay pang boto para i-endorso sa Senado. Ang trial sa Senado ay forthwith. Ibig sabihin, agad-agad, walang patumpik-tumpik. Pero, anong ginawa ng Senado? Nag-adjourn nang hindi man lang pinag-usapan ang impeachment. Ayon naman sa Section 6 ng Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Anong ibig sabihin nito? Trabaho ng Senado ang paglilitis. Hindi ito optional. Impeachment ay hindi regular na batasan, kaya hindi sakop ng legislative calendar. Kahit naka-recess, pwedeng ituloy ang impeachment trial. Tanong, dahil ba si Sara Duterte ang ini-impeach kaya iniwasan ng Senado? Kung ibang opisyal to, siguradong tuloy ang trial. Pero dahil anak ni Digong, parang may gustong magpalusot. Konstitusyon na mismo ang nagsabi na dapat tuloy ang impeachment trial. Kung ayaw kumilos ng Senado, lumalabag na sila sa tungkulin nila. So kung ito po ay naaayon sa konstitusyon, bakit po dinedma ng Senado? Pero alam niyo, on second thought, baka mas makabuti pa nga po kung ang impeachment trial ay magsisimula sometime in June. Dahil ngayon pa lang po, nakakitaan na po natin ang ilang mga senador natin ng pagkiling kay Sara Duterte. At ngayon pa lang sinasabi na nila na haharangin nila ang impeachment ni VP Sara. Nangunguna po dyan si Amy Marcos nung sinabi niyang lalabanan ko yan hanggang sa dulo. Sabi naman ni Robin Hood Padilla, definitely I will vote no for impeachment. At ayon naman kay Bato de la Rosa, kapag kami ni Senator Bongo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano bang klase mga senador ito? Talagang hindi po taong bayan ang kanilang sinisilbihan, kundi ang mga Duterte. Aba, lalong-lalo na si Amy Marcos. Nandiyan ka pa naman sa line-up ni President Bongbong Marcos. Tapos ang mga galawan mo, maka-Duterte ka.
So sino ba ang nagpupumilit na i-retain ang pangalan ni Amy Marcos sa linya o line-up ni President Bongbong? Pinapakita na nga po sa inyong lahat na hindi po siya makagobyerno, hindi po siya makabongbong Marcos. Siya ay makasara Duterte, and yet pinagpipilitan ninyo na si Amy Marcos ay iboboto nyo pa dahil siya ay nasa line-up ni President Bongbong. Wala po siya sa line-up ni Bongbong Marcos dahil siya po ay tatakbong independent. Galing na po sa kanya yan. So kung apat na kagad itong nagsalita, nahaharangin nila ang impeachment ni Sara Duterte, ilan pa po ba ang pro-Duterte na mga senador? Pero kung hihintayin natin matapos ang eleksyon sa Mayo at mawala itong mga pro-Duterte na ito ng mga senador, mas malamang po na maalis si Sara Duterte sa pagka-VP. Pero hanggat nandiyan itong mga pro-Duterte na to, maaaksaya lang po ang panahon, ang effort, ang ginawang trabaho ng mga nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya sobra nga akong natawa nung nabasa ko tong sinabi ni Amy Marcos. Sabi niya, iyong paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan. Pro-Filipino, pro-poor, pro-pagkakaisa. Taliwas naman po ito sa kinikilos ni Amy Marcos. Sasabihin niyang pro-Filipino, pro-China tong si Amy. The mere fact na pinagtatanggol niya ang mga Duterte na alam niya na maka-China, hindi ba birds of the same feathers flock together? Tapos sasabihin niya, siya ay pro-poor and pro-pagkakaisa. Ginugulo na nga ng mga Duterte ang bansa natin, gusto nila divisiveness. Tapos sasabihin mong pro-pagkakaisa ka? So kung ang impeachment trial ni Sara Duterte ay magsisimula sometime in June, dapat sa eleksyon po sa Mayo, huwag po natin iboto ang mga pro-Duterte candidates. Swerte lang ni Robin Hood Padilla na hindi siya re-electionist dahil siguradong ligwak siya sa top 12. So nasa atin pong mga boto kung iluluklok pa natin ulit si Bongo, si Bato de la Rosa at lalong-lalo na si Amy Marcos. So malay po natin, blessing in disguise kung bakit hindi matutuloy ang impeachment ngayon. At sa pahayag ng mga pro-Duterte senators na to, na ngayon pa lang ay nagsalita na agad na haharangin nila ang impeachment ni Sara Duterte, ano po ang aasahan natin? Huwag na lang silang umasa ng boto sa atin. Yun po ang ating magagawa para hindi na po bumalik sa Senado yung mga ito. So sa tingin ninyo, tama ba na hindi matuloy ang impeachment trial ngayon? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.